Magandang hapon po sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating live streaming. Pangumusta sa lahat ng mga mananampalataya, mga grace believers sa buong bansa, sa buong mundo rin na naabot ng ating live streaming. At saka maraming salamat sa inyong time na binigay ulit. Ngayon pa tayo nakabalik dahil sa mga health, sa mga check-up na dinaanan natin sa Heart Center noong isang karang linggo. Yung mga examination sa laboratory na dinaanan natin upang pagpatuloy yung process na tinatawag na angiogram, aking angiogram. Saka maraming salamat din sa ibang mga kasamahan natin na nagpatuloy sa kanilang live streaming. At ngayon, pagpapatuloy natin ang ating gawain. At sana po ipag-pray ninyo ako sa aking health. Gusto nating maglingkod patuloy sa Panginoon. Ngunit minsan ang katawan ay nanghihina. Kailangan din natin ng support, prayer support, at saka financial material support para sa mga pangangailangan ng gamot. Wala na tayong income, yung nagsusustain na yung pension na lang na maliit. Kaya po kailangan natin ng prayer, kailangan natin ng support upang magpatuloy ang ating mga live streaming at gawain para sa Panginoon. Ang ating pag-aaral ngayon, siguro nakabalik na kayo, yung mga galing sa simbahan, nakabalik na kayo sa inyong mga bahay. At mga tao na nandyan sa bahay, kanilang mga bahay ngayon, para ito sa inyo, hindi nakapunta ng church. At para naman sa gustong madagdagan pa ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, rightly divided, ay ginagawa at dinadala natin itong live streaming na to. Plano natin na dalhin din ito sa YouTube, dalhin sa ibang mga paraan upang marami pang mga tao ang ma-sharean ng mga salita ng Diyos, rightly divided. Mga kapatid, ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa coming rapture. The coming rapture. Siguro common na sa inyo ang word na rapture. Kaya ito ang ating pag-aaralan kasi sabi ni Apostle Paul, comfort one another with his word. So itong doctrine of the rapture will give comfort to all people. Bibigay ito ng comfort, ng pag-asa sa mga nanghihirap, sa mga nanghihina, sa mga nawawala ng pag-asa sa buhay, lalo na dahil sa nangyari sa ating bansa na krisis sa COVID. Mga kapatid, itong dadalhin natin ay future events. Future events ito. Marami tayong minanda na end time, tinatawag na end time events. Pero pinigilan natin ito dahil ang ating bansa ay naghihirap pa. Dahil ang mga kapatiran natin ay kailangan talaga ng comfort, ng encouragement galing sa salita ng Diyos. Kaya po, ang ginawa natin ay yung mga tribulation, yung mga tungkol sa mangyari sa mundo ng kasakitan at mga pagparusa ng Diyos ay hindi muna natin dinala sa ating live streaming. Kasi sabi ng mga survey, 85% ng mga Pilipino ngayon
ay balisang-balisa sa nangyayari sa Pilipinas. May recession ang ating bansa, economic recession, at saka wala masyadong encouragement. Kaya sabi ng Secretary of Justice, si Sec Guevara, ay dapat bigyan ng mga advices yung mga tao upang hindi nila gawin yung suicide, yung pagpapakamatay. Kasi marami na pong nag-suicide dahil sa tinatawag na nangyayari sa dala ng COVID. Isolation daw ang cause. So isolation ay lockdown, ganon, dahil sa lockdown yata. Kaya mga kapatid, kailangan ng pag-asa na yung talagang message na para sa ngayon na panahon, the dispensation of the grace of God, ang dapat malaman din ng buong bansa. Mayroon pag-asa dyan kay Kristo. Kaya dadalhin natin isang future event na tinatawag na the rapture, upang hindi tayo maignorante sa mangyayari na katapusan ng age of grace. Itong age of grace, itong dispensation of grace, walang ibang attention ng Panginoon na focus sa kaligtasan ng mga tao sa mundo bago tapusin niya ang programa na o administration of the dispensation of the grace of God. Kaya kailangan malaman natin paano ito magtatapos. So actually, the dispensation of the grace of God will end at the coming rapture. Actually, ang word na rapture ay wala sa English Bible. Ngunit kung mayroon Latin Vulgate kayo, Latin version, ay may word dyan na itong 1 Thessalonians 4:13 to 18. May word dyan na rapturo, na pinag-transliterate sa English na rapture. Na kung ang hulugan niyan is caught up, dadalhin, caught up, to be caught up in the air. Kaya nasa Biblia, sa Latin Biblia, nandyan ang word na rapturo, transliterated into English, the word rapture. So ang mga pag-aral tungkol sa katapusan, mga panahon, ay tungkol sa pagbalik ni Kristo, at tungkol sa mga hula na tutuparin ng Panginoon. Chronologically, ang kingdom program ay susunod yan sa pagkatapos na ng rapture. Ngunit sa pag-aral natin, nauna tayo sa Biblia, nauna natin pinag-aaralan yung kingdom program. Ngunit ang rapture is first sa mangyayari. Hindi pa mangyari ang tribulation, hindi pa mangyari ang kingdom establishment, ay magkakaroon ng isang event na secret. Bakit secret ito? Na tinatawag na rapturo sa Latin Bible rapture, na transliterated into rapture English, or caught up. Ito pong doctrine ng rapture ay isa sa bahagi ng kapahayagan ng tinatawag na hiwaga ng Diyos, yung sikreto na itinago ng Diyos sa matagal na panahon, at ipinahayag niya kay Apostle Paul, at nalaman natin ito dyan sa kanyang mga sinulat,
na nandyan sa Bible. Alaman natin na mayroon palang sikretong program, sikrito ang Diyos na hindi niya ipinahayag sa unang mga katauhan, sa unang mga panahon, at ipinahayag niya ng kay Apostle Paul. So bahagi ito ng revelation of the mystery of rapture. Sa pag-aral natin ng end times or eschatology, sa theology, ang pangalan eschatology meaning future events, future studies, study of future things, ay ang mga issue dyan ay hindi talaga yung rapture, yung tribulation, yung translation, kundi yung alam ba natin yung rightly dividing ng mga salita ng Diyos. So mga kapatid, ang tungkol sa rapture ulit, ang word na rapture ay hindi mababasa sa Biblia unless you speak Latin. In 1 Thessalonians 4:17, ang Latin niyan ay yung caught up, ang Latin niyan ay rapturo. Anong description ito? Babasahin ko muna itong 1 Thessalonians 4:16 to 17, mga kapatid. May Biblia kayo dyan, pwede rin ilistalin nyo, tingnan lang mamaya. 1 Thessalonians 4:16, sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig o nananampalataya kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. God bless His word. So, ibinigay dito ang kung mangyari ang rapture, anong mga mangyayari. Pinag-enumerate dito sa 1 Thessalonians. Sabi dito, ang mga namatay ay hindi muuna sa ang mga buhay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, so may utos or command ang Panginoon, ng tinig ng arkanghel, voice of the archangel, tunog ng trompeta ng Diyos, bababa. So yung mga ganon, yung sequence na yon, bababa ang Panginoon mula sa langit. Mula sa langit, bababa. Habang tayo ay aakyat, sasalubungin, sabi dito. Bubuhayin muna ang namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap, mga buhay pa, in case dumating rapture, buhay pa tayo, mga believers, titipunin tayo niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin. So sa air, sa papawirin, sa air, sasalubungin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Yan po ang blessed talaga. Napaka saya, napaka maganda na mga salita ng Diyos na nagbibigay ng hope sa atin. Blessed hope ang tawag niya. The blessed hope. So mga kapatid, ang rapture pala
ay isang resurrection, bubuhayin ang mga patay. Ang rapture pala ay change, babaguhin. Ang katawan natin ay babaguhin. Galing sa may kamatayan na katawan, at sa katawan na walang kamatayan. From mortal to immortal bodies. From soulish body to spiritual body. At saka mayroong relocation, transfer. Alis na mundo, aakyat sa papawirin, sasalubungin ang Panginoon sa papawirin at magkakasama na natin magpakailanman ang Panginoon. Yan po. So sa 1 Corinthians 15:51 to 52, may maganda rin na sinasabi dito tungkol sa rapture. 1 Corinthians 15. Tingnan po natin. Ito po. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. So it's a mystery. Sikrito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo ay babaguhin. So there will be a change sa pagdating ng rapture. Lahat tayo ay babaguhin. At yun ang mga pagbabago. Mortal to immortal, corruptible to incorruptible. Ano pa po? Lahat tayo ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok. At ang katawang mamamatay ng di mamamatay. Kapag napalitan na ang walang pagkabulok, ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan, ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang inyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang imong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kasi itong kasalanan, itong kautusan ay sold na ito sa atin. Kaya ang kamatayan ay wala ng kamandag dahil sa kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay wala na rin lakas dahil the law has been fulfilled. The end of the law, the fulfillment of the law is Christ to them who believes. So mga kapatid, ganyan po ang sinasabi. Mayroon talagang associated sa doctrine sa resurrection, mayroong pagbabago. Papalitan ng mamamatay na katawan sa katawan na hindi na mamamatay, at mangyari yan sa rapture. Si Paul nag-mention naman ng blessed hope appearing of our Lord, of our great God and Savior Jesus Christ. Pinag-mention niya ito sa Tito 2:13 at Colosas 3:4. Mayroon appearing na darating na mangyari sa rapture, and that is Christ is going to appear in heaven and is going to meet us sa papawirin. At saka dito sa rapture ay mangyari na yung deliverance ng church galing sa puot ng Diyos, the wrath of God. Hindi na dadaan ng wrath of God
ang church, ang body of Christ, ang mga believers. Romans 5:9, 1 Thessalonians 1:10, 1 Thessalonians 5:9. We are not appointed to wrath. So yan po ang mga bagay-bagay na notable sa doctrine of rapture. Ngayon, susundan natin yung mga controversies about rapture. May mga doctrinal controversies, mga kapatid, dapat malaman natin ito kasi kung minsan magbabasa ko ng Facebook, yung mga sa YouTube, marami talagang mga tao na napaka-bright sa scripture. Ngunit hindi alam talaga yung kung saan nilulugar yung mga prophecies. Hindi alam kung saan nilulugar yung rapture. Mayroon nagsasabi ng rapture ay sa gitna pa ng tribulation. Paano magiging comfort, paano maging deliverance from wrath sa puot ng Diyos kung dadaan pa kayo ng wrath o ng kapuot ng Diyos, dadaan pa ng tribulation. Ang iba naman nagsasabi na sa second coming na of Christ yan mangyayari. Marami nang mangyayari na mga kasakitan, mga distraction sa mundo, nadadaanan ng mga tao na walang Panginoon bago dumating si Kristo. Kaya paano magiging deliverance from wrath? Yan. Since we are not appointed to wrath as the body of Christ. So, mga kapatid, mas maganda na kung mag-aral tayo ay gamitin natin yung dispensational, yung rightly dividing, na mayroon talagang program na yun na mystery na tinatawag. Hindi sa prophecy ito makikita. Itong time natin from the Apostle Paul to the present time ay tinatawag itong dispensation of grace. God is dealing with the world through His grace, through His goodness. Liniligtas niya ang mundo kahit grabing sama na ng mundo, ay liniligtas pa rin niya ang mga tao. Ito ang programa sa grace. It's salvation. Malaman natin kung saan tayo lulugar. Saan natin nilulugar ang panahon natin. Saan natin nilulugar yung rapture. Kasi sa rapture ay nandyan dyan ng Panginoong Hesus, nandyan lang sa papawirin. Habang sa second coming si Christ ay bababa at aapak doon sa Mount of Olives. So it's a kind of contradiction kung isa lang ito. So ang second coming of Christ doon sa Mount of Olives upang makipagdigma sa Antichrist ay iba sa rapture. Ang rapture ay hindi pakikipagdigma, kundi pag-deliver ng mga mananampalataya sa panahon ng grace, pag-delivers kanya galing sa puot ng Diyos na mangyayari sa tribulation period and on. So pupunta saglit tayo mga kapatid sa controversy. Anong mga controversy about the rapture? Kung magsabi ka ng rapture, maraming mga tao natatawa. Maraming mga tao ang mayroon mga wild talagang mga imaginations. Dahil sa nakita nila na movie na depicting the rapture and later right away ang tribulation. And that is called Left Behind. Dalaw na yata itong movie na to. Maraming nga tao ang talagang napaka-wild ng imagination. At ang iba naman ay iniinsulto ang doctrine of the rapture because of that. They ridicule because this is not the real presentation in the Bible of the rapture. At saka may controversy din among believers is kailan mangyayari yung rapture? Ang sagot po,
hindi binigyan ng pizza dyan. Walang pizza na binigay ang Panginoon. Kahit na si Apostle Paul hindi na alam ang rapture, but it is kind of imminent. It is kind of anytime it can happen. Since it is secretly revealed and it is secretly, it will end also secretly. Mga kapatid, may mga doktrina o pagpipreach na dapat malaman nyo ito. Nang rapture daw ay mangyari sa ang rapture mangyari before the tribulation period. Ito ang ating stand dahil we are not appointed to rest. Mayroon din mangyari daw sa gitna ng tribulation, mid-tribulation rapture. Mahirap dito ay dadaan pa pala tayo sa rest sa mundo. Na sinabi na we are not appointed to rest. Hindi tayo pinag-appoint in-appoint para sa puot ng Diyos, which is the coming tribulation. Mayroon din post-trib, second coming of Christ, na pagkatapos na ng tribulation, saka na babalik, saka na ang rapture. At pinag-aralan natin na pinag-compare natin ang features ng rapture at saka second coming. Magkaiba talaga sila. Magkaiba. Then, mayroon din namang mga theory na position na pre-wrath bago mangyari ang puot ng Diyos ay mayroong rapture, magra-rapture. At saka, itong rapture ay very strange. Hindi ka panipaniwala, hindi ka tanggap-tanggap sa isipan ng tao. Genesis 5:24, 2 Kings 11, Acts 1:9, yung pagkakyat ni Christ yata, Acts 8:37, 2 Corinthians 12:2, Revelation 11:12. Mayroon bang nangyari sa mundo na parang gano'n ang nangyari? Rapture, kinuha, inagaw. Mayroon po. Sa time ni Enoch, 7 from Adam, nawala, he walked with God at hindi na siya nakita noon. Ang reason bakit hindi na siya nakita is that God took him. Kinuha siya ng Diyos na buhay pa siya, kinuha siya ng Diyos. Dinala sa heaven. Then there is also the prophet Elijah na kinuha sa mundo na nakasakay ng chariot of fire. Kaya po hindi strange. Mayroon talagang nangyaring nawala lang sa mundo dahil kinuha ng Diyos na buhay. So, mayroon din po after sa panahon ng tribulation period, maraming mga tao rin sa tribulation period ang pupunta ng heaven. Sabi sa during the tribulation period, mayroong mga taong pupunta ng heaven. So hindi ito rapture. Para ito sa mga namatay, pinatay, at nagbuwis ng kanilang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon, para sa pagpapatuo sa dugo ng Panginoon na makakapagligtas, ay pinatay sila sa kanilang witness at saka nakita sila sa heaven. Revelation 7:9, pababasa yan.
At saka Revelation 14, 1 to 3, yung 144,000 na pinatay at nakita sila sa heaven. And Revelation 14, 16. Sabi actually ang Revelation na 7-year period ay divided into two portions, 3.5, then 3.5. May namatay na mga dyan sa 3.5 years at nakita rin sila sa heaven. At may mga pinatay din, lalo na ng Antichrist, sa last 3.5 years at nakita sila sa heaven. Revelation 7:9. So hindi po ito rapture, kundi dinala sila. So babasahin natin ang background sa Revelation 7:9. Revelation 7:9. Tungkol sa mga believers sa tribulation period na nandun sa heaven, dinala na sa heaven after the tribulation period. Pero dahil sa lupa sila sa kingdom, bababa ulit sila sa time ng paghari na ni Kristo sa pag-establish na ng kingdom program. Okay, 7 verse 9. Saan na yun? Ito na. After these things I looked, and behold, a great multitude, so malaking grupo ng mga tao, which no one could number, hindi mabilang, galing sa lahat ng bansa, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne, before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb, that is Christ. All the angels stood around the throne, and elders and four living creatures, and fell on their faces before the throne, and worshipped God, saying, Amen, blessed, Amen, blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor, power and might be to our God forever and ever. Amen. Nagtanong si John dito, ang writer ng Revelation. Tinanong niya ang isang angel, sabi sa verse 13. Then, Revelation 7, 13, 14. Then one of the elders answered, saying to me, Who are these arrayed in white robes, and where did they come from? And I said to him, Sir, you know. So he said to me, sino daw yung mga nakita sa heaven after the tribulation? Na hindi mabilang ng mga tao, galing sa lahat-lahat ng bansa. Ito ang sagot ng angels o ng sinong tinanong ni John? Elder. Ang isa sa elder, angel din ito. Okay, ito ang sagot ng elder kay John. Verse 14. So he said to me, These are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. So, sabi dito, galing sila sa great tribulation. And washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore they are before the throne of God, and serve Him day and night in His temple, and He who sits on the throne will dwell among them. They shall neither hunger anymore, nor thirst anymore. The sun shall not strike them, nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of water, and God will wipe away every tear from their eyes. Yan po ang tungkol sa mga tribulation saints na nakita sa before the throne of God sa heaven. Kita, church, the body of Christ, part ba tayo ng tribulation period? Based upon the doctrine that we are not appointed to wrath, I
ay talagang hindi tayo dadaan ng tribulation period. Kahit na kalahati niyan, hindi tayo dadaan. Okay, so mga kapatid, ganun po, papatuloy natin ang pag-separate natin yung prophecy, yung mga hula sa Biblia, at saka yung mystery, yung itong panahon natin, mystery ito. Pinahayag na lang kang Apostle Paul, ito pala isang administration, isang dispensation na tinatawag dispensation of the grace of God. So kung alam natin ang pag-divide sa prophecy at mystery, ay hindi tayo maguguluhan ng isip. Malakas na depensa yan tungkol sa pre-tribulation rapture. Bakit tinatawag na sekreto ang rapture? Dahil po kung paano ito ipinahayag, paano ito inilantad, paano ito ipinaalam, ay sekreto. Hindi pinaalam sa maraming mga tao. Si Apostle Paul muna ang ipinaalam, at tayo ay nakakaalam nito dahil sa mga sinulat ni Apostle Paul diyan sa Biblia. Romans 16:25. Alam po ba ninyo na itong body of Christ, itong church ngayon na composed of Jews and Gentiles sa lahat ng panahon, from conversion of Paul to the present times, ay hindi ito na mentions lahat tungkol sa church, sa body of Christ, ay hindi na mention sa prophecy. Hindi natin makikita ang church sa prophecy. So, hindi rin mababasa sa prophecy yung rapture, yung catching away. Hindi yan po mababasa rin. Kaya, maraming nakukonfuse. So, kinoconfuse nila sa second coming of Christ. Kinoconfuse nila sa iba pang mga nangyari sa tribulation period. Ang rapture. Iba po ang rapture. This belongs to a secret program called the dispensation of the mystery or the dispensation of the grace of God. Kaya hindi natin mababasa ang tungkol sa church sa prophecy. Kaya hindi rin natin mababasa ang rapture. Kaya it is clear na naman na naguguluhan, nakukonfuse ang maraming mga scholars tungkol sa rapture and second coming, kasi hindi nila alam na secret ito na rapture. Hindi ito pinaalam sa maraming mga tao. Pinaalam ito nang pagkatapos ma-convert na si Apostle Paul. At saka sa kingdom program, iba naman ang gospel dyan. Everlasting kingdom, the kingdom, kingdom gospel. Iba naman ang ministry dyan. Ang ating ministry ngayon, iba kaysa ministry nila doon sa kingdom program. Ministry natin na yung tinatawag na the ministry of reconciliation. Kung saan, pinipreach natin na ang Diyos ay pinagkasundo tayo doon sa cross nang mamatay si Kristo. Nang mamatay si Kristo, ang lahat-lahat ng ating mga kasalanan ay pinasaan ni Kristo doon sa cross, binayaran sa kanyang kamatayan. At ang kanyang matuwid, the righteousness of Christ was imputed to us who believe. Yun po kaya iba po ang ministry ngayon, gawain ngayon sa grace, kaysa gawain sa tribulation period, kaysa gawain sa prophecy. Sa prophecy, kailangan ng Israel bumalik sa Panginoon, babalik sila sa Panginoon. Ngayon, bulagan sila. Ngayon, pinagpostpone ang kanilang program. Blindness has happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in.
So pag mapuno na ang kailangan na iligtas ng mga Gentiles na maging members ng Body of Christ, ay diyan na po ay pagpapatuloy, diyan na tatapusin yung programa ng dispensation of grace. At ang Israel ay magiginang will go to the right standing with God, at sila nang gagamitin ng Diyos sa pagpapatuloy ng prophetic program, kingdom program. Kaya po tayo, iba talaga ang ating standing. Sabi ng 1 Thessalonians 5:1-8, we are not of the night or of darkness. Night and darkness ang mangyayari sa mundo after the rapture. Tribulation period. Night and darkness ang tawag dyan. Madilim. Madilim na panahon sa mundo ang darating sa tribulation period. At tayo ay hindi hinanda para doon. We were not appointed to that. According to 1 Thessalonians, and sa 1 Thessalonians 5:1-8, we are not of the night or of darkness. Kaya, mga kapatid, the next thing God will do ngayon na iniintay natin is that God will return for His church. Christ is going to come sa paliparan, sa air, atmosphere, upang salubungin ang mga believers galing sa mundo na aakyat. They will be caught up in the air to meet the Lord. So, yan po ang next thing na mangyayari sa program ng Panginoon. Sa dispensation of grace will end at the rapture. So, ang rapture po ng Body of Christ is not even a prophetic end-time event. Hindi ito pinagpropesya. Wala ito sa propesya, itong rapture. Kaya hindi ito matatawag na prophetic event. Inihintay lang natin ang pagtapos nitong panahon na tinatawag dispensation of the grace of God, kung saan ang Diyos ay nagpuporma ng isang katawan galing sa mga Hudiyo at galing sa mga Hintil. Manampalataya sila kay Kristo bilang tagapagligtas si Kristo. Sila ay magiging bahagi or member of the body of Christ. And that body of Christ is not found in the prophetic program. It's not even a prophetic event. It will happen para kung magpatuloy ng prophetic program, para magpatuloy ang prophetic program, ay kailangan mawala ang church sa mundo. Para makilala ang Antichrist sa mundo at mangyari na yung dilim, yung lagim sa mundo, ay wala muna, kukunin muna ang body of Christ. Dadalhin sa air to meet the Lord in the air. Kaya po walang mga sinyalis na makikita natin itong rapture. Ang mga sinyalis na napakaklaro ay para sa pangyayari ng prophetic fulfillment of the prophecy, prophetic event. And another thing is, itong rapture kasi hindi po binigyan ng pizza. This can happen anytime. This could happen at any moment. Walang mga intervening events dito na babantayan natin. Wala. Sa prophecy mayroon, marami. Pero sa rapture, walang signs. Mangyayari na lang yan. So kung magtanong ka after
In fact, after the rapture, mga kapatid, scarcely magkakaroon pa ang mundo, tatagal pa ang mundo ng 1,007 years. Why? Because after the rapture, magkakaroon ng tribulation, 7 years. After the 7 years, darating si Christ. Establish His kingdom. War with the Antichrist. Showdown with the Antichrist. Then tatayo niyang millennial kingdom, so 1,000 years. After that, Satan will be loosed, na priso 1,000 years. Then, igagather ulit niya ang mga tao upang makipagdigma sa Diyos sa tinatawag na final battle, final showdown between God and Satan, which is called the Gog and Magog battle. Kaya po, ang end time ay after the rapture, matapos itong rapture, mayroon pa ang 1,007 years na lilipas bago ang end time ng mundo, ang end of the world, end of the ages. So hindi pa tayo close sa end of the world or end of the prophetic program. Mayroon pang 1,007 years after the rapture. Kaya ngayon po ay walang pizza ang rapture. Pero pag dumating na ang rapture, malalaman ng mundo na mayroon pang 1,007 years na mangyayari. Tribulation, 7 years. Tapos, may battle of Armageddon between the Antichrist and Christ. Then, the millennial kingdom. And after that, Gog and Magog battle ulit. Magkakaroon ng Satan showdown between God and Satan. Yan po mga kapatid ang counting mga kaalaman na makakatulong masyado sa atin, na mayroon tayong inihintay na pag-asa, the blessed hope, ang pagdating ni Christ diyan sa kahanginan, diyan sa ere, at upang tayo ay kunin at dalhin at makasama na niya sa walang hanggan. Kaya ito ay dapat magbibigay ng comfort sa mundo. At kahit ganito ang nangyari sa mundo natin, mayroon pang pag-asa, mayroon lusot. Makakalusot tayo nitong mga darating na mga lagim, kadiliman, kasakitan na darating pa sa mundo. Itong COVID ay parang yung mga minions ni Satan ay pinag-oobserbahan na paano papasok sila sa mundo. Anong gagawin nila? Parang mga tao ay maalipin nila, makontrol nila ang ekonomiya, makontrol nila ang gobyerno. At yun ay mangyayari sa tribulation period, mga kapatid. And so more on this, mga kapatid, sa darating pang mga panahon, maraming salamat sa inyong pakikisama, sa inyong pag-antabay dyan, pakikinig sa amin ngayon. At sana po ay magre-request ako ng prayer para sa kagalingan natin, para sa darating na mga medical procedures na dadaanan natin, at saka prayer for na mga maintenance natin ay talagang ma-maintain, at saka yung mga kailangan ko ng support talaga, prayer support, moral support, and at the same time financial. Sana itong planong angiogram ay ma-meet talaga ang pangangailangan, at pagkatapos niyan ay magkakaroon ng angioplasty daw, at saka parang malapit sa milyon yata ang magagasto niya o sobra pa. Kaya mga kapatid, maraming salamat po, at saka patuloy tayong manalangin sa isa't isa. Patuloy natin idalangin ng ating mga leaders sa bansa upang hindi sila madala ng mga minions ni Satan, hindi sila ma-hypnotize, madala sa under the power sa mga demonic powers sa mundo.
Manalangin po tayo. Father in Heaven, maraming salamat po sa aming time ngayon sa iyong mga salita. Salamat po sa klaro na presentation ng iyong sa iyong mga salita sa mga pangyayari sa paano matatapos ang grace dispensation. Sa aming bansa po ay nanalangin kami. Sana patuloy na ang usad ng pamumuhay ng mga tao, ng ekonomiya ng bayan. Sana po ay makabawi na ang bayan sa economic condition na dala ng COVID. Sana po ay gabayan ninyo ang aming Pangulo, ang mga leaders ng aming bansa, na hindi sila makontrol, ma-under sa influensya at power ng mga minions ni Satan, mga Satan-inspired people na ginagamit itong mga pangyayari sa mundo upang magdala ng sindak, takot, upang mag-control ng sistema ng aming panggobyerno, ng aming bansa. Sana po ay mapigilan itong mga activities, demonic activities ngayon sa mundo. At sana po ay patuloy na ang paggalaw ng ekonomiya, pagsaka, ang mga gawain sa pagdala ng mga salita ng Diyos sa mga kasimbahan ay magpatuloy na din po. At i-bless po ang mga kapatiran na patuloy na naglilingkod sa inyo at nagpapagamit sa inyo sa gawain. Itong lahat po ay aming pinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. And thank you for being with us. Bye-bye.